Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit kay Kanyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, dadaan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayan nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Hordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panahon pa rin po ng Kapaskuhan, believe it or not. No? Pwede pa tayong bumati ng Merry Christmas. Kaya binabati ko po kayo ng Merry Christmas. Batiin niyo naman yung katabi niyo ng Merry, Merry Christmas. Alam niyo po, kung kayo po ay pamilyar sa mga player ng basketball, nung ako'y lumalaki ay na pag-alaman ko, yung mga iniidolo kong mga basketballista dito sa Pilipinas, ako po ay taga-Pasig, ano? Ako po ay all of my years, dito po ako lumaki sa Kamaynilaan, ano po? Pero nung nagtagal-tagal at ako'y lumalaki na hihilig sa basketball, bagamat ang basketball walang hilig sa akin, napag-alaman ko yung mga paborito kong mga basketballista, hindi pala taga dito sa Maynila. Kasi ang mundo ko, Maynila. Yan ang mundo ko eh. Wala akong alam masyado probinsya. Nung lumalaki ako, napagtanto ko, aba, yung palang paborito kong basketballista, taga La Union, mga Bisaya,
mga nasa Pangasinan, Tarlac, na sabi ko, ay, ang gagaling pala ng mga tao doon sa labas ng Maynila. Labas doon sa mundo kong kinalakihan. Kasi ang akala ko, ang mundo lang, ay ito lang. Itong Maynila lang. Ay hindi pala. No? Akala ko, mga bida dito manggagaling. Kasi yung mga pelikula, dito ginagawa eh. No? Yung mga artista, dito nakatira. Yung mga nakagisnan kong pinapanood na pelikula, yung mga artista, dito mo makikita sa Maynila. No? Pero, habang lumalaki, hanggang ngayon, talaga palang hindi naman pala ang lahat-lahat ay Maynila. Ang mundo pala, hindi lang umuikot sa Maynila. Dahil may mga kilala, mga bantog, nagbigay ng karangalan sa buong bansa na hindi taga-sentro, hindi taga dito sa kapital ng Pilipinas, na doon pala sa mga probinsya. Bakit ko sinasabi ito? Dahil kung titingnan po natin yung ating ebanghelyo, ang pangangaral sinimulan ni Jesus hindi sa Jerusalem, hindi dun sa mundo, sa lugar na noong panahon na iyon, sa bayan ng Israel, ay tinatawag na kapital o tinatawag na sentro ng lahat. Nandoon ang templo, doon pumupunta ang mga tao, maging si Jesus. Di po ba? Doon sa Jerusalem, diyan siya tinuli at diyan siya dinala sa isinuko sa templo. O sa Bethlehem sa lugar na iyan, ay hindi pala yung alam nilang lugar noon. Pero, nagsimula ang pangangaral ni Jesus saan? Sa Galilea. Ano ba yung Galilea? Ang Galilea po, nasa bandang hilaga. Northern part ng Israel. Wala po doon sa sa kalunsuran. Yung kung saan naroon ang center of power. Nandun siya sa northern part of Israel. Doon sa Galilea. Doon sa lugar na tinatawag na Zebulun. Doon sa lugar na tinatawag na laylayan, ika nga. Nasa laylayan. Doon nagsimula ang Panginoong Jesus na mangaral. Doon nagsimula ang pagpapagaling niya ng maraming karamdaman. Doon nagsimula ang maraming himala ng Panginoon. Doon nagsimula na makita ang liwanag. Sa lugar na minsan ay sinakop ng mga dayuhan. Yung binanggit po dito sa Ebanghelyo na Zabulon, Neftali, yung pangbayan na yan, nasa Galilea po yan, nasa taas. At sa mga bayan na yan ay minsan ay naging lugar ng kahihiyan dahil sila ay mga nasakop ng dayuhan. Sila po ay nandoon sa kahirapan, malayo sa sentro ng kapangyarihan ng bayan ng Israel. Doon nagsimula. Hindi na tayo magugulat dahil si Jesus isinilang saan o nagmula saan. Tinawag si Maria sa lugar ng Nazaret. Di po ba? Ang Nazaret, napakaliit na bayan po yan na ilang kilometro sa Galilea. Nasa taas din. Wala pa rin sa sentro ng kapangyarihan, ang Jerusalem. Nakita niyo po kung paano tumawag ang Panginoon? Nandun sa mga lugar na hindi inaakala. Sa mga lugar na tila parang pinagtampulan ng kakamalasan. No? Yung mga lugar na masosorpresa ka na meron pang mabuting panggagalingan. Ganun ang paraan ng Panginoon. Ano ibig sabihin po sa atin yan? Ibig sabihin po niyan sa atin, hindi kailangang ikaw ay mayaman, hindi kailangang ikaw ay makapangyarihan para magsimula ng kabutihan. Minsan, sinasabi natin, kailangan, pag ako yumaman, tutulong ako.
Hindi mo kailangang yumaman para tumulong. Pag ako nanalo at nalagay sa aking kapangyarihan, talagang bibigyan ko ng katarungan yung mga naabuso na yan, mga naaping yan. Hindi mo kailangan at hintayin na ikaw ay magkaroon ng impluensya o kapangyarihan. Dahil maging sa iyo, kung ikaw man ay tinatawag mo na sa laylayan ng lipunan, kahit sinasabi mong you are nobody, pwede kang magsimula. Pwedeng ikaw ang pagsimula ng pag-asa. Pwedeng ikaw ang magsimula ng isang malaking gawain ng kabutihan. Hindi mo kailangang mailagay sa sentro, magkaroon ng kapangyarihan o yumaman. Ganoon ang kwento ng ating Panginoon at kwento ng ating buhay. Naalala ko po, nung pandemya, nasaan po kayo nung pandemya? 2020, nasaan po kayo? Nandito ba kayo sa Maynila? Karamihan po sa atin, nasa pusod ng Pilipinas, ika nga, nasa Maynila. At alam po natin, ang pinakamaraming kaso ng infection na nahawa ng COVID-19 nasa Maynila. Sa katunayan, alam niyo po ito, yung mga ospital sa Maynila na overwhelmed na, naubusan na ng bakanting kama sa Maynila. Huwag na natin pong banggitin ang mga purinarya na napuno na rin ng mga bangkay ng mga pumanaw nating mga kababayan. Sa mga tweet, malinaw na sa mga sandaling ito, if you are in the Philippines, you should not be in Metro Manila. This is the last place that you would want to see yourself, in Metro Manila. Maraming kaso ng infection, marami ang bilang ng mga pumanaw, masikip ang ating mga lugar, nakakulong ka sa maliliit na bahay. You should be in the last, this should be the last place that you should see yourself. Pero, narito, makikita mo, narito ang mga tunay na mga bayani. Dito mo makikita sa panahon at lugar na nandoon ang kapeligro, dito mo makikita yung mga nag-alay ng kanilang sarili para tumulong. Lalo na sa larangan ng medisina. No? Kaibigan ko po, taga Northern Philippines siya. Doktor, nandito po siya sa Metro Manila at ang dami niyang kaso na hinahawakan ng COVID. Pinapabalik na siya ng kanyang pamilya sa kanilang tahanan dun sa northern part. Pero hindi siya makaalis. Ang sabi niya sa asawa niya, ipagdasal niyo na lang ako dahil kailangan ako dito. Mas kinakailangan ako dito. Ang sabi niyang ganoon. Alam po ninyo, sa mga lugar na kagaya ng Zabulon at Neftali, sa mga lugar na kung saan ay naroroon ng kahihiyan, naroroon ng kahirapan, dito nangyayari o magmumula ang ginawa ng Panginoong Hesus na pangangaral. Dito pwede magsimula ang maraming himala, kagaya ng ginawa ni Hesus sa Neftali at Zabulon. Sa inyo pong mga bahay, sa mga anak ninyo, baka minsan magulat kayo, yung anak ninyo na pasaway, yung mga anak ninyo na parang katambay lang, ay magugulat kayo isang araw, sila pa yung magtatyagang mag-alaga sa inyong mga anak. Sila pa yung magdadala ng kabutihan sa inyong pamilya. Sila pa yung magiging palasimba. Sila pa yung magiging halimbawa sa inyong pamilya. No? Ito ay maaaring maging sorpresa pag nagkataon sa atin. Sapagkat ito ay naaayon din sa pangyayari sa Ebanghelyo na kung saan hindi inaasahan, kung saan malayo sa sentro ng kapangyarihan, ang liwanag ay nagsimula. Si Jesus, ang kanyang pangangaral,
ang kanyang paggagamot, pagpapagaling, ang mga himala ay nagsimula sa lugar na hindi inaasahan. Sa mga pangkaraniwang araw ng ating buhay, hindi kailangang kapistahan sa Quiapo, hindi kailangang Semana Santa, hindi kailangang Adbyento o Kapaskuhan. Sa mga ordinaryong araw na mangyayari sa ating buhay, pagkatapos ng January 9, ito na yung rurok ng kalikasiyahan dito sa Quiapo. Kapag ibinaba na ang mga Christmas light, kapag tapos na ang prosesyon, ang translasyon, kapag ang Quiapo na simbahan will be the very ordinary Quiapo, baka hindi natin alam, masorpresa tayo. Doon pa magsisimula ang himala. Doon pa magsisimula ang liwanag sa buhay natin. Amen.